Patungo tayo dyan sa Luzon area, hindi nagpahuli sa botohan ang Live Legend na kalinga na si Apo Wang-od. Sa kabila ng kanyang edad na 108 years old, siya ang pinakaunang nakaboto dyan sa Barangay Buskalan, Tinglayan, Kalinga Province sa simbolo ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa karapatang bumoto. Para sa buong detalye, na ito ang balita ni Franco Baranta live. Franco? Yes, dito tayo ngayon sa Kalinga Province, munisipalidad ng Tinglayan, kung saan nakikita natin dito, nasa gitna ako ng kabundukan. Pumuwesto lang ako dito sa outpost ng headquarters ng kapulisan, na kung saan dito ako nakasaksak ng ating internet para makakabit man lang yung ating Starlink dahil walang signal niya. Pero balikan natin si Apo Wang-od. Hindi basta-basta kung aakyatin natin ang lugar ni Apo. Dahil nga, from the drop-off area sa kalsada, ay kinakailangan pa namin tuwawid sa tulay, carrying 15 kilograms. Ako at saka yung cameraman namin para lang marating ang Buskalan at masaksihan natin ang totoong kaganapan sa mga liblib na lugar, especially sa kabundukan ng Kalinga. At doon niya nakikita natin ang tribo ng Butbot. Dahil ang Kalinga ay may iba't ibang tribo. May Butbot, may Tulgaw at iba pa. Kaya dito, na-witness natin kung paano nila isinagawa ang kanilang pagboto. Nabigyan tayo ng pagkakataon ng pinakaunang bumoto, walang iba kundi ang living legend na si Apo Wang-od, ang isang tattoo artist na ipinagmamalaki rin ng ating bansa. Pero after nun mga kapartner, ay ipinalayo na kami ng mga taga barangay Buskalan, mga Butbot tribe. Dahil bawal daw ang media at ang even yung mga yung lahat na nandoon there should be 50 meters away from the precinct. Pati ang media bawal. So after that, pinapalayo na kami, ipinagtabuyan na kami. Dahil nga, sila lang dapat mag-manage at walang COMELEC. At isa sa mga bagay na syempre medyo madisabon tayo dahil dalawang pulis lang ang naroon, pero nasa likuran din, pinalayo rin sila. Ang poll watchers din, 50 meters away, pinapalayo sila lahat. Tapos yung elementary school ng Buskalan kung saan isinasagawa ang kanilang pagboto ay talagang naka-close. Meron tayong mga footages na ipinapakita. So ginagawa, pinatatawag sila isa't isa lang at papasok sa room. So first time daw nila makatanggap ng media. So isa sa mga bagay kung bakit hindi tayo makalapit is pinupush nga tayo at meron pang sumisigaw na bawal media. So sumunod lang tayo bilang isang mga bagay na maintindihan natin ang kultura bilang dito sa Kalinga ay kinakailangan din nating sumunod. So, ang ginawa na lang namin ay lumayo na lang din kami para umiwas na lang din na hindi na uminit pa ang sitwasyon. So, pinayagan naman kami kumuha ng videos sa malayo, 50 meters or more than 50 meters away from the poll precinct. Pero, bawal, shut down lahat ng Wi-Fi connections. Kaya, bumaba pa kami all the way mula sa kabundukan ng Buskalan, pababa dito sa Barangay Bugnay. At dito, nagpapasalamat tayo sa ating kapulisan dahil binigyan tayo ng pagkakataon na at least makapagsaksak ng ating Starlink para makapagbigay ng impormasyon dito live sa Kalinga, mga kapartner. So ito ang kasalukuyang kaganapan at meron din tayong isang team din sa baba ng Buskalan, ang Barangay Bugnay, kung saan nagkakaroon niya ng putukan pero malayo. Rinig din natin ang putukan sa lugar. Sabi nila is medyo malayo daw yun, pero abot dito ang pero safety naman ng ating mga kasamahan doon sa Bugnay dahil umakyat na rin sila kasama natin dito. So yan ang mga kaganapan, medyo Okay, balikan natin mamaya si Franco, no? I need a clarification ng sinasabi niyang putukan. Tsaka yung sino yung nag-ano sa kan, po-prohibit sa kanila na mga residente ba? O mga ano ng politiko? Oo nga eh, kasi
Kasi kung wala naman sila tinatago, there's no need kasi to push the media away, even the poll watchers na kailangan 50 meters away talaga sa polling precinct. Kasi as you can see, all over the Philippines, nakapag-report naman, nakakapag-ikot, nakakapasok sa mga polling precincts yung mga reporters natin. At maging nakakapasok, ganun din yun, very accessible din sa mga poll watchers. So, ano meron sa kanina na kailangan kayo ng estilo nila na, ganun ang klase ng pamamalakad nila. Ngayon, Tsaka naman na. ang pulis daw dalawa lang. So nakakapagtaka talaga yan. Something fishy, Boss Dada. Franco, you're back. Oo, clarify, Franco. Ano ba yung putukan ano na yan? putukan na yan? Yes, boss. Baka New Year. Yes, actually, yun nga sabi natin, baka New Year lang, pero yung rinig natin is automatic rifle. Okay. Ay, hindi New Year yan. Hindi New Year yan. So, kung makikita natin sa area na yun, banda, sa likuran natin, doon nangyayari. Doon nangyayari, sa likuran ko, So, Yung lugar i-clarify kung saan natin putukan sa dito mga kapulisan, Franco. is yung Barangay Bugnay, at doon naman, yung Buskalan Village. Kung makikita nyo dito, ito yung kabundukan ng Kalinga. So, nagpapasalamat tayo sa ating kapulisan dahil binigyan tayo ng lugar para makakonect ng ating Wi-Fi. Pero balikan ko lang yung aking impormasyon, mga kapartner. Ang sabi daw po kasi sa kanila ng COMELEC sa Barangay Buskalan, bawal daw ang media. Tapos sinabi pa, COMELEC. bawal daw ang SMNI dahil wala na daw prangkisa. So, kaya pinaalis kami. So, finish na kami. So, bit-bit namin lahat ng mga gamit namin, dire-diretso na kami pababa. Dahil hindi sila makaboto na maayos. Ang nangyari doon, fully closed ang botohan. At yung mga boboto nasa gilid lang. Nakita nyo naman yung footages Oo. Nakalayo yung mga botante. So, 50 meters away talaga. So, para hindi na mag-escalate pa yung init at pinupush na rin kami, bumaba na lang kami. Franco? At iba't Franco? ibang report din na ating natanggap. Yes. Sino Yes, yung partner. nagsasabing bawal? Residente? Taga-COMELEC? Police? Sino ang nagbabawal sa inyo? Mga residente, mga residente doon, tapos may kapitan din, tapos they receive from their phone na galing sa COMELEC, bawal ang media. Sinabi sa akin, hindi ko kasi sila maintindihan dahil may sarili silang dialect. So, tapos marami ng tao nagkakagulo na So ako di ko maintindihan. O sige, kaya sabi ko na lang, o sige po, bababa na lang po kami para maging maayos po. Salamat na lang. Salamat din po dahil syempre nabigyan tayo pagkakataon makapag-coverage kay Apo Wang-od. Okay, Franco. Pero partner, nung Pero narinig ang niyo yung nagsasabi is putukan, COMELEC. nung narinig niyo yung putukan dyan, nandiyan ka sa police station, anong reaction nila? Hindi ba sila parang responde Yes. tayo, ganon? Sabi naman ng police, wala naman silang nasabi. Baka New Year lang yan. Sanay na sila, ano? Parang it's not unusual. Kasi, Galing ha? Ayos, baliwala. Gun ban ngayon. pero ha? sabi nila, safe naman kami dito sa area. Sa lagay na yan, safe sila yan, Boss Dada. Pero ikaw ba, nababalitaan mo dyan? Naririnig mo ba na, hindi kasi ang Mountain Province, isa yan sa mga kuta ng mga rebelde. So, alam naman natin na humina na yan noong panahon ng Pangulong Duterte sa tulong ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong, nagbabalik na ba silang muli? Oo, sa iyong pakikipagkwentuhan dyan, wala ba kayong narinig na ganung mga rumors? Actually, mga active pa rin naman na NPAs. Pero sa mga lugar na pinuntahan ko is more on, mas kilala ang lugar na to for tribal war. Pero so far, peaceful naman ang sinasabi sa akin ng mga natatanggap ko. Pero bago lang din tayo nakarinig ng putukan. So ayoko nang bigyan pa ng dagdag kung ano man yung nangyayari. Sinasabi ko lang yung kasalukuyang kaganapan, kung ano nang nangyayari ngayon sa mga barangay. At dito dahil nga kauna-unahang beses pasukin ng media ang barangay ng Buskalan.
at yung dito sa Barangay Bugnay, dito sa Tinglayan, Kalinga Province? Baka kaya medyo tawag dito. Ilang sila dahil first time pala. Ibang klase talaga ang SM na no? Mula Buskalan hanggang Hulo. Di ba? Ibang klase. Balikan natin si Franco dyan, ano? Pero ingat kayo, Franco, ha? Pero alam ko, marami pa kayo pwedeng ikutin dyan. Baka mamaya, iba din naman, baka mas welcome yung ibang barangay.